Isang minor phreatic eruption ang naitala sa Taal Volcano sa Batangas na tumagal ng 3 minuto. Sa nakalipas po yan na 24 oras at base po yan sa latest update ngayong Webes, ayon yan sa PBOX. Bukod dito, nakapagdala rin po ang mga ahensya ng 12 pagyanig. Kabilang na ang 11 volcanic tremors na tumagal naman ng 2 hanggang 129 na minuto. Samantala, nasa 448 na tonelada kada araw ang sukat na ibinugang sulfur dioxide o asupre na indikasyon ng patuloy na aktibidad sa ilalim ng bulkan. Nakitaan din ito na katamtamang pagsingaw na may 700 metrong taas ng plume na napadpad naman sa Hilagang Kanluran. Nananatili pa rin po sa Alert Level 1 ang Taal Volcano na nangangahulugang mayroong banayad sa aktibidad. Pinapalalahan na naman ang PBOX sa publiko lalo na ang mga residente sa paligid ng Taal Volcano Island na manatiling alerto at sumunod sa anumang abiso ng mga otoridad. Pinapayuhan din pong iwasan ang pagpasok sa permanent danger zone lalo na sa bunganga ng bulkan dahil po yan sa posibilidad ng bigla ang pagsabog ng usok o gas. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation or NBI sa Department of Justice or DOJ ang pagsasampa ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay sa umano'y pahayag nito na nag-hire siya ng tao upang patayin umano sina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, inciting to sedition at grave threat ang kasong isinulong laban sa bise. Naihain na rin sa DOJ ang mga ebidensya para sa posibleng preliminary investigation. Hindi naman ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang kasong kriminal na nirekomenda ng NBI laban sa kanya. Ayon kay Duterte, inaasahan na niya ito matapos niyang hindi dumalo sa investigasyon ng ahensya noong nakaraang taon. Matatanda ang itinanggi ni Duterte ang sa isang press briefing noong Pebrero 7 na nagbitiw siya ng assassination threat. Iniulat naman ng NDRRMC na mahigit 44,000 pamilya na mula sa 10 lungsod at bayan sa Palawan at Occidental Mindoro ang apektado ng pagbaha dulot po yan ng shoreline. Aabot po sa 7,800 na katao ang lumikas sa 49 na evacuation centers. Habang 108 na residente naman ang nasagip ng Philippine Coast Guard sa 7 barangay sa Puerto Princesa City. Dahil dito, idineklara po ang state of calamity sa Puerto Princesa. Patuloy naman po ang pag-ulan sa rehiyon mula Pebrero 9 dahil pa rin po yan sa epekto ng shoreline na nagdulot ng malawakang pagbaha at paglikas ng mga residente. Samantala, 5 katao naman ang nasawi sa Aborlan, Palawan matapos matangay ng baha dulot yan ng matinding pag-ulan mula sa shoreline. Patuloy naman po ang pagmomonitor ng MDRRMO sa sitwasyon upang magbigay ng agarang abiso sakaling lumala muli ang panahon. Nanawagan po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mga kababayan na suportahan ang mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Mayo 12 elections. Sa isang proclamation rally, itinaas niya ang kamay ng 12 senatorial balls at pinuri ang kanilang integridad at karanasan sa serbisyo publiko. Kabilang po sa alyansa sina Benhur Abalos, Abigail Vinay, Francis Tolentino, Pia Cayetano, Lito Lapid, Bong Revilla, Amy Marcos, Panfilo Lacson, Manny Pacquiao, Vicente Soto III, Erwin Tulfo at Camille Villar. Ipinunto pa ni Marcos na walang sangkot sa oplantokhang o anomalya sa COVID-19 funds sa kanilang hanay. Pinuri rin niya ang matibay nilang paninindigan laban sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Sinalakay naman po ng National Bureau of Investigation or NBI ang isang bodega naman ng bigas sa Bukawe, Bulacan na umano'y sangkot sa repacking ng lumang bigas kasama ang imported rice upang ibenta bilang bago sa mas mataas na presyo. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, isa sa ilalim sila sa inquest proceedings at posibleng kasuhan ng economic sabotage. Inihayag pa ng NBI na isinagawa ang raid matapos ang ilang buwang surveillance mula Disyembre. Arestado naman ang warehouse manager, 2 casers at isang inventory officer. Patuloy naman nilang inaalam kung Pilipino o dayuhan ang may-ari ng warehouse habang hinihintay pa ang Department of Agriculture para matukoy ang presyo at dami ng nakumpiskang bigas. 2 lindol ang naitala sa bayan po ng Calatagan, Batangas nitong Huwebes po yan, Pebrero 13, ayon po yan sa PBOX. Ang unang pagyanig po ay naganap kaninang alas 2:46 ng madaling araw na may magnitude 1.5 at lalim na 10 kilometro.
Natukoy po ang epicentro nito sa 14 na kilometrong hilagang kanluran ng Calatagan. Samantala, isang mas malakas na pagyanig naman ang naramdaman bandang alas 5:29 ng umaga na may magnitude 3.1 at lalim na 114 kilometers sa kaparehong bayan. Ayon po sa PBOX, ang mga lindol na ito ay hindi inaasahang magdudulot ng pinsala o aftershocks. Ngunit, pinapayuhan po ang publiko na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga biso ng mga otoridad. Happy Thursday po mga kabelusong. Nagbabala po ang Pag-asa na ang shoreline po ay makakaapekto sa extreme northern Luzon. Ngayong araw po yan ng Huwebes na magdudulot po yan ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pulo-pulong mga pagkulog at pagkidlat sa bahagi po ng Batanes at Babuyan Islands. Samantala, mararanasan naman po ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa parte naman po ng Caraga, Davao Region at mga lalawigan po ng Camiguin, Misamis Oriental at parte po ng Bukidnon. Magdudulot din po yan ng madalas na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa naturang mga lugar. Samantala, dahil po sa umiiral na easterlies, magiging maulap din po ang panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa parte naman po ng Visayas, Bicol Region at Romblon. Samantala, dito naman po sa dako ng Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ay makakaranas naman po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga panakanakang mga pag-ulan o pagkulog, pagkidlat. Samantala, isang low pressure area pa rin po ang namataan sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility o PAR kaninang alas 2 ng madaling araw. Ayon po sa Pag-asa, mababa ang posibilidad nito na lumakas at maging isang tropical depression sa loob po yan ng susunod na 24 oras. Sa kabila nito, patuloy pa rin po na minomonitor ng Pag-asa ang naturang weather disturbance. Pinapayuhan rin po ang publiko na magdala po ng payong at maging handa sa posibleng pagbaha at landslide, lalo na po sa mga lugar na madalas bahain. Patuloy din pong pinapalalahanan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na maging maingat sa paglalayag.